Exodo, Kabanata 11. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Faraon at sa buong Ehipto, at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay." Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng Faraon at ng buong bayan. Sinabi ni Moises sa Faraon, "Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, pagdating ng hating gabi, maglalakad ako sa buong Ehipto at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo, pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Lahat ng tauhan mo'y luluhod sa akin at magsasabi, 'Lumayas na kayo ng mga kababayan mo.' Pagkatapos nito'y aalis ako." Pagkasabi nito'y galit na iniwan ni Moises ang Faraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hindi ka papakinggan ng Faraon, kaya't gagawa pa ako ng mga kababalaghan sa Ehipto." Ginawa ni Moises at Aaron ang lahat ng kababalaghang ito, ngunit hindi rin pumayag ang Faraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Kabanata 12. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, "Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan, at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira,
kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampalsa, sapagkat ititiwalag ang sinumang kumain ng tinapay na may pampalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa una at 7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anuman liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng 14 na araw hanggang sa gabi ng 21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya'y dayuhan o purong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo'y tinapay na walang pampaalsa. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo. Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ng mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Paskwa ni Yahweh. Nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita
at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos, umuwi na sila at isinagawa ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyo'y ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako." Inapura sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, "Mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito." Kaya binalot nila ng damit ang minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. Nooy, nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit, tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain nito ang mga dayuhan. Ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakainin nito kung siya ay tuli na. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo, o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Ang korderong pangpaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Paskwa ay ipagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangang tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy, ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sinumang hindi tuli,
Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kani-kanilang lipi. Exodo, Kabanata 13. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilaan ninyo sa akin ang mga panganay, sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop." Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, "Aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula rooy, inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hivita at Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa, at sa 7 araw ay pagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Ang pag-alalang ito'y magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo, upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-aalaalang ito sa takdang araw, taon-taon. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistia sila pinaraan ng Diyos, kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita'y mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito
Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh. Pag alis ninyo rito'y dalhin ninyo ang aking mga buto. Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Etam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Kabanata 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-hahirot ng Baal-Zephon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang, sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy, malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 pangunahing karwahing pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis? Sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang? Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo, lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo, at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan
na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo. Maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito, sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin." Sinabi ni Yahweh kay Moises, Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahet, kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, na tuyong lupa ang dinaanan, sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita'y iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Tata 15. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya'y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Siya'y isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahit kawal ni Faraon, sa dagat ay kanyang itinapon. Sa dagat na pula, nailibing, mga pinunong Ehipsyo na pawang magagaling. Sa malalim na dagat, sila'y natabunan, tulad nila'y batong lumubog sa kailaliman. Ang kanang kamay mo, Yahweh makapangyarihan, dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway. Sa matinding init ng iyong puot, para silang dayaming tinutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas, parang pader na tumayo, kailalimay tumigas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila't huhulihin, kayamanan nila'y aking sasamsamin, at sa tabak kong hawak sila'y lilipulin. Ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila'y nangalunod, parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Ikaw, Yahweh,
Sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan. Nang iyong iunat ang kanan mong kamay, nilamon ng lupa ang aming mga kaaway. Sa iyong katapatan, bayan mong tinubos ay inakay, tungo sa lupang banal, sila'y iyong pinatnubayan. Maraming bansa ang dito'y nakarinig, at sa takot sila'y nagsipanginig. Doon sa lupain ng mga Filisteo, nasindak ang lahat ng mga tao. Mga pinuno ng Edom ay nangagimbal, matatapang sa Moab, sa takot ay sinakmal. Mga nakatira sa lupain ng Kanaan, lahat sila'y naubusan ng katapangan. Takot at sindak ang sa kanila'y dumatal, para silang bato na hindi makagalaw. Nang kapangyarihan mo'y kanilang namalas, nang dumaan sa harap nila ang bayang iyong iniligtas. Sila'y dadalhin mo, Yahweh, sa sarili mong bundok, sa dakong pinili mo upang maging iyong lubos. Doon sa santuaryong ikaw ang nagtayo at tumapos. Ikaw, Yahweh, ay maghahari magpakailan paman. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng Faraon, sakay ng mga kabayo at mga karwahe. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling pinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon ang mga kawal ng Faraon. Samantala, ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Pagkatapos, kumuha ng tamburin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamburin. Habang sila'y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay, itinapon niya sa dagat ang mga karwahet ang nakasakay. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula, patungo sa ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagi sa tubig. Nawala ang pait niyon. Doon, sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh, ang inyong manggagamot. Pagkatapos, nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma, at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon.